Sa video natin ngayon, tatalakayin natin kung paano gumawa ng professional and scalable na online store gamit ang BigCommerce. Ako nga pala si Ashley Robots at gagabayan kita sa buong setup, ipapaliwanag ko yung mga importanteng features at tutulungan kitang malaman kung swak ba ang BigCommerce para sa e-commerce business mo. So let's jump in. First off, ano nga ba ang BigCommerce? Ang BigCommerce ay isang cloud-based e-commerce platform na ginawa para sa lahat ng klase ng negosyo, mula sa maliit na startup hanggang sa malalaking kumpanya. Kilala ito dahil sa balanse nito sa pagiging madaling gamitin at malakas na back-end tools, kaya perfect siya kung gusto mong lumago nang hindi kailangan lumipat ng platform sa future. Kahit 5 lang o 5,000 binibenta mo, binibigyan ka ng BigCommerce ng mga tools para mapatakbo ng maayos ang store mo. Sama na dito yung site design, product management, payment integrations at marketing features. Bago tayo pumunta sa tutorial, gusto ko lang mabilisang i-run through yung ilang standout features na dahilan kung bakit sobrang lakas ng BigCommerce bilang platform para gumawa ng online store. Nag-offer ang BigCommerce ng user-friendly na dashboard, flexible na drag-and-drop page builder at mga professional na templates na madaling i-customize. Pwede kang magdagdag ng unlimited products, i-organize sila gamit ang variants at categories, at gamitin ng built-in SEO tools para tumaas ang visibility ng store mo. Bukod pa doon, walang dagdag na transaction fees at nag-i-integrate ang platform sa marketplaces, social channels at mga major tools. Ngayon na may idea ka sa mga features ng BigCommerce, tara gawin natin yung store mo from scratch. Kung gusto mo magsimula sa free trial, siguraduhin gamitin mo yung exclusive link namin sa description sa baba. Kailangan mo lang i-click yung link, tapos i-click ang start free trial at ilagay mo yung pangalan mo at yung ibang information. Pagkatapos, ilalagay mo yung phone number mo. Siguraduhin kasama yung international dial code, email address, password at pangalan ng store. Pwede mo naman tong palitan later. Pwede yung size at kung saan to i-host. Tapos, pwede mong i-create yung store mo. Pagkatapos mong gawin yung store mo, magtatanong siya ng ilang questions para malaman kung nasan ka na sa process. Tapos, dadalhin ka nito sa homepage ng store mo. Dahil e-commerce business to, makikita mo dito yung dashboard, nandyan yung orders, ads, search, export, draft, order, shipments, tracking numbers, gift certificates. Kaya makikita mo lahat ng maayos at organized. Dito naman yung lahat ng products mo, pati yung mga customers at storefront. Kaya pwede mong tignan yung themes, logos, web pages at blog. Ituturo ko sa'yo kung paano i-edit lahat ng mga to. Tapos, marketing naman, nandun yung banners, abandoned cart emails, transaction emails. Sobrang organized talaga ng lahat. May analytics ka rin dito mismo. Kaya nga, sobrang intuitive at madaling gamitin to, na sobrang importante para sa akin. At malamang napapansin mo rin yan kung napapanood mo yung mga ibang videos ko. Pero dapat maganda yung UI kasi gusto kong siguraduhin na something na inaabangan ko talagang gamitin, hindi yung kinakabahan o iniiwasan. Ito naman yung ibang apps na pwede kong i-connect tulad ng Stripe, PayPal, tapos nandito rin yung mga channels at financing options. Sige, ito yung dashboard para alam mo kung paano mag-navigate. Para tignan natin yung storefront, yun kasi yung kailangan natin gawin. Ngayon, punta naman tayo sa design section, mag-login ka ulit. Ito yung page builder at makikita mo dito, pwede kang gumawa ng bagong page dito sa taas o kaya naman nandito yung mga pages that are built and ready. Ito yung homepage. At sa page builder naman, click mo lang dito yung widgets. Kaya ng sabi ko, drag and drop, kaya pwede mong i-drag yung layout dito. Tapos, lagyan mo ng kahit ilang columns na gusto mo. Tapos, pwede ka na mag-add ng text o widget. Tignan mo yung iba pang widgets, carousel, video, product set, button kung gusto mo maglagay ng product sa taas. Tapos, syempre, pwede mong ayusin kahit ano. Ganito mo in-edit mga pinaka-importante. The actual na laman nito. Tapos, dito makikita mo yung mga layers na pwede mong i-adjust kung gusto mo. Tapos, dito naman yung mga styles, pwede mong palitan. Ito yung light, bold, warm, tapos nandito yung globals. Pwede mong baguhin yung banner background, page background, tapos lahat ng kulay ng text. Ito pa ang ibang kulay ng text na pwede mong baguhin. Mga buttons at icons din. Dito lahat ng style at theme. At pwede mo rin palitan yung theme sa pamamagitan ng pag-click ng edit theme files. Dito naman pwede mong i-preview. Sobrang dali lang. Tapos makikita mo rin kung paano siya titingnan sa iPad at iPhone. Dito ka magsisave at magpa-publish. Kung gusto mong magpunta sa ibang page, punta ka lang sa design dito. I-click mo yung edit mo ulit. Pwede ka mag-add ng kahit ano ulit. Talagang sobrang simple at madaling gamitin sila. Ngayon, sabihin natin gusto natin gumawa ng bagong page. Pangalan ng page, sabihin natin about, walang parent page. Kung gusto mo naman ilagay siya sa ilalim ng ibang page, pwede mo rin gawin yun. Ipapakita namin ito sa navigation menu. Ngayon, na nasa about page tayo, pwede nating i-customize lahat dito. Kung gusto nating maglagay ng photo, malamang wala naman sa product sa about page, kaya pwede nating tanggalin yan. Siguro, gusto ko maglagay ng tungkol sa theme, kaya gusto ko mag-add ng image. Para palitan to, i-upload mo lang at pipili ka mula sa computer mo. Pwede mong ayusin yung margins o padding. Pwede ka ring maglagay ng border, kaya sobrang dali lang i-navigate at yun ang gusto ko talaga. Gusto ko lang bumalik sa homepage na yun. Sabihin natin gusto nating mag-add ng products dito. Dapat may products nang nakaset up dito beforehand. Kaya doon ka magsa-search gamit yung pangalan o SKU. May mga sample products rin dito. Kailangan mo lang i-click yan tapos automatic na siya maglalagay. Pwede mong ilagay lahat ng products mo dito. Makikita mo, pwede silang ilagay sa carousel o isa-isa lang. Sobrang dali lang talaga. Ang kailangan mo lang gawin ay save. Tapos siguraduhin mong itetest mo kung paano siya
tignan sa phone. Karamihan sa mga tao ngayon nasa phone sila. Kaya kung gusto mo siguraduhin na naayos mo to para maganda siya tignan kahit saan. Sabihin natin gusto mo mag-add ng product, pwede mo lang yan lagay doon at idagdag sa website mo. Ang kailangan mo lang i-click ay add new product tapos ilagay mo yung pangalan, SKU, product type, presyo, timbang, at description. Dito mo ilalagay lahat ng products mo tapos pwede mo na siyang idagdag. Hindi ko na kailangan ng images. Ang BigCommerce talaga ang dali gamitin. Simple at malinis. Which again, sobrang importante sa akin yun. Talagang love ko yung website builder nila kasi sobrang clean at intuitive gamitin. At yun na yun. Click mo lang yung publish tapos ready ka na. Tignan natin yung mga pros and cons kasi may mga clear na advantages talaga ang paggamit ng BigCommerce para sa e-commerce store mo. Isa sa pinakamalaking pros ng BigCommerce ay beginner-friendly siya kaya kahit wala kang experience sa paggawa ng online store, madali lang magsimula dahil malinaw yung dashboard at may guided setup. Ayos yung pagkaka-organize ng lahat kaya hindi mahirap matutunan ng karamihan. Suportado rin ng BigCommerce ang unlimited product sa lahat ng plans kaya hindi ka kailanman mauubusan ng space o madadagdagan ng bayad habang lumalaki yung catalog mo, which is perfect if you're scaling or managing a wide variety of inventory. Malaking plus din yung built-in SEO tools ng BigCommerce. Tinutulungan ka nitong ayusin yung mga product pages at URLs para maging search engine friendly. Kaya mas mataas ang chance mong lumabas sa Google at makakuha ng organic traffic. Pagdating sa design, powerful and intuitive ang drag and drop builder. Hindi mo kailangan ng designer o coder para maging presentable yung storefront mo. Madali mong mababago yung templates para swak sa brand mo at maglagay ng mga promo banners, testimonials, at CTAs eksakto kung saan mo gusto. Pero ang talagang ganda ng BigCommerce ay yung scalability niya. Hindi tulad ng ibang platforms na kailangan ng mahal na add-ons o pilit kang pinapalipat ng system kapag dumadami yung traffic mo. Kaya ng BigCommerce na kayanin yung paglago mo mula sa simula pa lang. It's a trusted by mid-sized enterprise brands dahil may powerful na API capabilities, kaya mag-support ng maraming storefronts, may international shipping options, and smooth integration sa mga enterprise-grade tools tulad ng ERPs at CRM. Kaya kahit kumikita ka ng 10K o 1 million kada buwan, kakayanin ng BigCommerce yung load kaya may peace of mind ka habang lumalago yung negosyo mo. Hindi ka rin pipigilan ng BigCommerce pag lumago ka. Hindi sila kumukuha ng part sa sales mo bilang transaction fees. At kaya ng infrastructure nila na suportahan ng mataas na traffic, perfect para sa sales, influencer campaigns o mga busy na holiday seasons. Pero may ilang downsides din na dapat i-consider. May mga premium themes na may dagdag na gastos kaya tataas yung startup cost mo kung ayaw mong gumamit ng free template. Maganda at maayos naman yung mga to. The added price might be a turn-off for some sellers. Kung gusto mo ng features tulad ng abandoned cart recovery, advanced segmentation, o real-time carrier support, kailangan mo pumili ng Plus o Pro plan. Ibig sabihin, medyo limited yung pinakamababang tier na standard para sa mga negosyo mo na may mas advanced na pangangailangan. Tapos, kahit malakas yung visual editor, medyo mas matagal mo siyang masasanay kumpara sa interface ng Shopify. Mas flexible siya, pero may kasamang konting complexity lalo na kung gusto mong mag-customize ng sobra sa site mo. Pero sa tingin ko, hindi naman talaga mabigat ang mga cons na yan kumpara sa value na makukuha mo. Especially for sellers who want a platform who won't cap their growth or nickel and dime them with add-on fees. Gusto ko lang mabilis kang i-guide sa iba't ibang plan options para aware ka. May monthly at annual sila. At kung annual lang kukunin mo, makakatipid ka ng 25%. Tapos kung gagamitin mo yung exclusive link namin sa description sa baba, makakakuha ka pa ng 15-day free trial. I'm gonna go over the annual price. Pero tandaan mo na medyo mas mataas yung monthly. Standard plan, $29 per month pero binabayaran ng 1 taon. Tama na dito yung full feature, storefront, at pwede ka rin magdagdag ng iba pang storefronts. Makakakuha ka ng 4 na storefronts at $30 bawat dagdag na storefront. May sales channels ka rin, coupons, discounts, at gift cards, real-time shipping codes, at malawak na dedicated SSL. Pwede ka mag-manage ng hanggang 4 na inventory locations. Sa totoo lang, maraming magagandang features ang standard plan. Tapos sa plus plan, lahat ng nasa standard plan kasama, pero may dagdag kang abandoned cart server, customer groups at segmentation, at pwede ka mag-manage ng hanggang 5 inventory locations. Ang plus plan ay $79 kada buwan, binabayaran annually. Sunod naman ang pro plan, $299 per month, paid annually. Kasama dito lahat ng nasa plus plan, pero makakuha ka na 8 storefronts na pwedeng idagdag, at bawat dagdag ng storefront ay $100. Makakuha ka rin na custom SSL, Google customer reviews, product filtering, at pwede ka mag-manage ng hanggang 8 inventory locations. Panghuli ang enterprise plan, pero kailangan mong tumawag at makipag-chat sa kanila directly. Kasama na dito lahat ng nasa pro plan, pero pwede ka mag-manage ng hanggang 50 inventory locations at 15 storefronts na pwedeng idagdag. Pero magsimula ka muna sa 15-day free trial para makita mo kung gusto mo yung UI, kung paano siya gumagana, at para masigurado mo na bagay siya sa'yo at sa negosyo mo. So, para sa'yo ba ang BigCommerce? Magandang option ng BigCommerce kung gusto mo ng storefront na madaling i-launch pero hindi ka pipigilan habang lumalago ang negosyo mo. Takto siya para sa mga sellers na gusto ng full control sa branding, product layout, at backend tools. Lahat yun kahit hindi ka kumuha ng developer. Kung nagsisimula ka pa lang, perfect yung standard plan. Tapos, kung nagbebenta ka at gusto mo ng mas maraming marketing
tools, maraming dagdag na benefits yung Plus plan. BigCommerce really shines for those who want something more robust than beginner-focused tools but don't want to jump straight into enterprise-level complexity. Binibigyan ka nito ng space to grow nang hindi ka pinipilit na iwan ng platform sa future. Sa totoo lang, sa tingin ko, isa ang BigCommerce sa pinaka-kompleto na e-commerce platforms ngayon. Pinagsasama niya yung dali gamitin at flexibility na sobrang hirap hanapin na pareho sa isang tool. Kung gusto mo mag-launch ng online store na pwede mong palaguin, siguradong solid na choice to. Dito na natatapos ang video natin. Ang channel na to ay para tulungan ka maging expert sa e-commerce platforms and tools para makapag-build ng profitable na online business. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel. Tapos mag-iwan ka na rin ng comments o questions sa baba. Gusto naming makarinig from you. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod.